Nakakalungkot na balita para sa PBA dahil kinumpirma po ng mga potential picks na hindi sila magpapadraft ngayong taon dahil meron silang nakitang mas malaking opportunity na pwedeng ma-maximize yung mga talents nila. Pero para kay Kume, hindi naman daw nakakaalarma ito. Sadyang kailangan lang daw ng PBA ang maraming adjustments pa para sila naman ang maging option ng mga to. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sino-sino nga ba yung mga sinasabing nagsi-atrasan sa PBA draft? Actually, ang mga players na to magiging potential pick sana. Sina Jeffrey Chu o si Sean Jeffrey Chu, 23 pa yan, 6'8". Kahit medyo may kabagalan si Chu pero may shooting naman. Siya yung masasabi mo na kapag nagsipag lang, pwedeng maging asset sa Gilas. Kung titingnan mo yung galawan niya, malalaman mo na batang-bata pa talaga siya. Pero para kay Coach Tab, malaki ang potential niya. Basta't alam mo lang kung paano siya gamitin at kailan. Ang pinakadahilan ni Chu kung ba't ayaw niya magpa-draft ay dahil nakapag-sign na po siya sa Orange Vikings na isang Division 2 team sa B-League. At alam nyo ba, na inoferan po siya ng 1.7 million daw kada buwan. Pangalawa, si Kamaka Hepa. Siya po sana ang kukuhanin ng rain or shine pero nalaman ng aming source na hindi pala siya papasok sa PBA. Isang 6'10 sharpshooter at modern big man na pinag-aagawa na nga ito sa PBA pero it's a prank lang pala yung balita na papasok siya. Sayang madadagdagan na saan ng big man ng Ross. Kapag nakuha nga ito ng Ross, siguradong hehepain sila sa sobrang galing nito. Pangatlo, si Kenton Brown. Isa rin ito sa pinag-aagawan sa first round. 6'10". Di ba siya yung nag-transfer sa NCAA dito sa Maynila last year? Sa pagkakaalam kong batang to galing sa Vanderbilt at Rice University. 23 anyos din. Ito yung isa sa mga potential picks na napaka-athletic sobra. Nagka-coverage ng 3.5 points at 4.3 rebounds sa loob ng 36 games. At sa palagay ko, kaya niya gustong lumipat ay para masubukan din ang playing style ng Pinas. Pangapat, ang kapatid na isang draftee na si Ben Phillips. Si Michael Phillips po ang tinutukoy ko. 6'8", pwede pang hustle, matibay ang composure at sure ako na ito yung tipo ng TNT at Magnolia. Naniniwala ko na versatile siya, higit sa lahat athletic din. Minsan ang naging best player of the game under Lasal na may 12 points at 26 rebounds. Grabe, parang walang kapaguran naman yan. Kung sino pa yung umaalis, sila pa yung may potensyal at matatangkad. Hindi ko naman sasabihin na sayang dahil hindi sila pumasok sa PBA. Sa katunayan pa nga, ito ang wise choice. Kahit masakit ito sa PBA dahil mas makakapag-build sila ng solidong career doon, bilang iba din ang klase ng basketball doon. Marami kang makakasalamuhan ng mga imports at hard physicalities. Kung doon mo bubuuin ang career mo sa labas, mas mapapalaban ka pero mas malaki ang improvement na pwedeng itulong. Kaya nga nilalayasan tayo ng mga potential picks dahil konti lang ang teams ng PBA. Magsisiksikan pa ba sila dyan kung meron namang maluwag sa labas? At mas malaki pa magbayad. Tapos kilala na rin ngayon ang PBA na wala na masyadong nanonood, maraming political matters ang involved. Tapos, dalawang grupo lang ang nagpapalakasan. Nung narinig ni Kumeng balitang to, parang wala lang naman sa kanya. Gagawin lang naman daw ng PBA mag-a-adjust. Anong adjustments naman yan? At bakit ang tagal? Matagal-tagal na rin since nung sinabi ng PBA na magpapapasok na raw sila ng at least 4 na teams para maraming trabaho ang maibigay ng PBA. Hanggang ngayon wala pa rin kaya expected na ganito talaga ang mangyayari. Habang ang mga liga sa labas, naku, mabilis umaaksyon at ginagawa talaga nila lahat para lang mapaganda ang liga, especially pagdating sa budgeting. Nag-i-invest talaga sila ng malaking halaga para mapanatili ang good sport. Di ngayon, may mga NBA scouts na sa bilig, di ba? Tayo, King of Asia, pero nilalayasan. Tapos si Kume, wala lang.